Radyo Hagna 100.9 FM, Teleradyo. Aniya ang inyong alagad, Brother Edsel L. Closas. Word on Fire. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name. For this another wonderful day, I ask pardon and apology, forgiveness for all our transgression and trespasses. Father, I ask pardon and apology for the people who are not believing on you, Father. And bless our Pope Francisco, Emeritus BP16 Papal Ambassadors, Diyos Magisterium Cartaglig Ibido Villa Rosales Emeritus, Archbishop Palma Tupilikas, and all Archbishops, Bishop Patrick Liparcon, Bishop Leonardo Mitruso, Bishop Lord Emeritus, and all Bishops, mga kaparians, deacons, kamadrians, seminarians, evangelizers, panalangin ni Amahan. Father, I pray for our benefactors, donor supporters, the people who are working behind of this ministry. Pilo-pilo ka grasyag panalangin, ibukbuk mo, ngadto kadila, Amahan. Father, I pray for our President Kido, Vice President Binay, Cabinet members, senators, congressmen, provincial officials, municipal town officials, barangay officials, Department of Justice, Supreme Court, including AEP, PNP, protect them, bless them, Father. As I pray for San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, with our management, Boss John Diniel and the Board of Directors, with Boss Tigaya and their businesses, including the GD Kaligan Foundation. Father, I pray for our technical in charge, DG Tuntun Bunani, our finance department, our engineering department, linemen, collectors, sub-offices, construction workers. You may bless, Father, our ongoing expansions in our neighboring towns. Father, I pray for our satellite ministry with the Dudong Nelimchua of CCT in Cebu and the Wishes of Love community. Bless Altia Business Center, my loved ones, Alma and Thea. Heal them, protect them, Father. I pray, Father, in Jesus' name, that you may bless, cut, dissolve all the curses of our lives, curse of poverty, insufficiency, ignorance, diseases, infirmities, problems, spirits, troubles, and anxieties, hydrocephalus, middle disorder, brain cancer, brain tumor, sakit sa mata, katarata, glaucoma, pterygium, sakit sa dalunggan, ikadungog, society sa gam, sa tila, goiter, laryngitis, tonsillitis, pharyngitis, sakit sa kasingkasi, sa baga, sa abdo, sakit sa kidney, taas of creatinine, uric acid, leukemia, cancer cells, bugon sa tiyan, stroke, paralyzed, disabled, appendicitis, skin diseases, undiagnosed diseases of our bodies, souls, hearts, minds. I rebuke you, I dissolve you in Jesus' powerful name. Come to the foot of the cross of our Lord Jesus Christ. Veni Sanctis Spiritus. Come, Holy Spirit. Enlighten us, empower us, heal us. Santa Maria San Jose, Padre Pio, San Vicente, Fray San Roque, Ezequiel Moreno, San Blas, San Camillus, Teofilo Camumot, Fulton, San Patrick Pitong, Pula Anthony, Carlos Borromeo, Tamas de Aquinas, Agusado Padua, San Miguel Sagab, San Rafael, Celte Baraquejo de Oriel, all saints Barabos Blessed. Please pray for us, be with us as we honor and praise our God. Father, special intention sa tanang nag-birthday karon, more is to come in their lives, sa tanan nga mga nagsaulog o nagkadang anniversaries, sa tanan Ginoo nga nawad-an o pagtuo, paglaom liguna, labi ng mga mabdos amahan ng mga nakay hupaya. Father, special intention also sa tanang nagtanaw ng binaw, kunain sila amahan, pabatias sa imong kaluoy, panalangin o grasya, ni ining takna. In Jesus' name, we believe our enlightenment. Amen. Hallelujah. Ang atong ebanghelyo karong adlaw kinutlo sumala ni San Marcos kapitulo 12 1 ngadto og 12. Ang sambingay may tungod sa mga saop sa parasan.
Unya misulti kanila sa Jesus pinaagi mga sampingay. May tao nga nagtanom og mga paras, gikuralan niya kini og nagkalot sa lungag alang sa pug-anan sa ubas ug nagtukod sa usa ka bantayan. Unya iyang gipasaupan ang parasan ug bilangyaw siya. Sa pagabot na sa tiyang pamupo sa mga ubas, nagsugo siya usa ka ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang pahin. Apan gibunlot sa mga saop ang ulipon, gibunalan nila o gipapauli nga walay dala. Unya nagsugo na usab ang agalon ug laing ulipon apan gibunalan nila siya sa ulo ug ila pang gipakaulawan. Nagsugo pagayod ang agalon ug laing ulipon ug gipatay nila siya. Dagan pa ang ilang gibuhatan sa ingon, ang uban gibunalan ug ang uban gipatay. Ang wala na lamang niya ikapadala mao ang iyang pinanggang anak nga lalaki. Sa katapusan, iya nagayong gipadala ang iyang anak ngadto sa mga saop. Mingon siya, tauron gayud nila ang akong anak apan nag-inglanay ang mga saop. Kini mao ang manununod sa atong agalon. Tana, ato siyang patyon aron maato na ang parasan, busa. Ilang gidako panganak o gipatay o gitambog nila ang iyang lawas ngadto sa gawas sa parasan. Unya nangutana sa Jesus, karon, unsa may buhaton sa tag-iya sa parasan, adtuon gayud diya og pamatyon ang mga saop ug pasaupan niyaglain ang iyang parasan. Wala ba kamo makabasa ning bahina sa kasulatan, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo hinoong labing mayong danong bato, buhat kini sa Ginoo ug kay bulungan kay kini. Buot untang dakpon sa mga pangulo sa mga Hudiyo sa Jesus, kay nagkasabot man sila nga ang giigo sa sampingay sila apan nahadlok sila sa mga tao. Busa ibiya sila kaniya og nanglakaw. Today we are remembering another saint na mao si Saint Justin, the first Christian apologist. Apologist means defender, Catholic faith defender. Was born in Samaria of pagan parents in 100 Anno Domini. The philosophers of his time disappointed him. Naiubos ang mga philosophers ang panahon kay way dag-anan sa iyang mga arguments, sa iyang mga pamahayag. For they were more eager in demanding feast than in teaching a way of life. So, ang mga philosophers, gisaway ni St. Justin, kay manudlo sila pero bayad, soul, maoy una nilang prioridad sa ilang gibuhat. Instead, aron mahimong tarong ang kinabuhi sa ilang mga gitudluan. Because if we talk about philosophy, is the science of human being, combined of two words, philo and sophia. Philia and sophia means love and wisdom. Mao ni ang philosophy. Then, at the age of 30, he was converted to Christianity after witnessing the martyr's heroic death. Pagkasaksing St. Justin sa kamatayon sa mga martyrs, he was converted. Thereafter, his whole life was devoted to the study and the propagation of the Christian faith. He said it is our duty to make our known our doctrine, lest we incur the guilt and punishment of those who have sinned through ignorance. If we talk about the views of Saint Justin, ang pagka-ignorante sa atong doktrina, pagtulunan ang atong ignorance, sala. You got me? Ignoratio scripturarum, ignoratio Christi est.
ang pagkaignorante sa kasulatan usa ka pagpahayag sa pagkaignorante may tungod kang Kristo. Ug matud pang St. Justin, our saint for today, ang pagkaignorante sa mga doktrina sala. Mingon diri, to serve the purpose, he wrote two apologies and dialogue with Typo, which contain valuable in information about the early church faith and practice. After opening a school in Rome, Justin held public debates with pagan philosophers whom he convicted of ignorance and misrepresentation. One of them, a cynic named Crescentius, had him arrested together with 6 companions to the prefect Rusticus, who urged him to sacrifice to their gods. Justin replied, nobody in his senses gives up truth for falsehood. Yes, and Justin, why bisan usang bahin kong lawas nga mo surrender aron mo dapig sa bakak. There's nothing better than to suffer for the sake of our Lord Jesus Christ and so to be saved. Yes, St. Justin, mas maayo ni mag-antos tungod sa Ginoo. What happened? His companions and with him were beheaded nitong 165 during the reign of Marcus Aurelius. So, martyr si St. Justin tungod kay gipunggutan sa liog kuyog sa iyang mga kaubanang mga martyrs. Kabalo mo, basis akong pagdugdugwi nining maong tao, di ni sa pari. Catholic faith defender, laiko nga maayos lohika, pangatarungan, maayo sa Biblia, maayo sa doktrina ug dogma. Usa kini kadako nga paidumdum sa matag usa kanato nga di lang di ay ang mga gaeskwela og seminaryo gatuon sa teolohiya, nagpari, nagmadari, nahimong religious ang dunay tahas sa pagkat-on sa atong mga doktrina, sa atong dogma. Dogma means official teachings of the Roman Catholic Church. Dire dili alang sa pipila ang pagkat-on sa atong mga pagtulunan, kundili agdani sa tanang tao ni ining kinabuhi. According to Isaiah 5:13, nabihag kamo tungod sa kakulang ug kahibalo. Kining pagkabihag has many meanings. Ngano, it emphasizes different losses in life. Ingon diri ang Isaiah 5:13, busa tungod sa inyong pagdumili sa pagsabot, kabihag kamo. Ang tinamod niyong mga tao nga matay sa gutom o kataw nag-antos sa klabihang kaulaw, kauhaw, ngano tungod sa way kay balo. They were hungry of truth, thirsty of truth. Mao ni ang gingon ni Prophet Isaiah 5:13. So ato makita nga delikado di ay ug wa ta makat-o mo nang it is just easy for us to transfer to other denominations with respect nila. From Catholic, they transferred to other sects, to other religions, denominations. Then tungod kay kulang sila og kahibalo, give up sa diyang gibanggaas mga problema o mga pagsulay sa kinabuhi. Wa mo padayon. Mo nang importante gini mo kat-unta. Mo nang all of you who are watching and listening over radio and in your respective TV set right now, those who are always following with me in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, kana may gusto sa Ginoo, tingali di ay pamasin nga makakat-an mo sa ginagmayong pamaagi sa atong mga gipamahayag sumala sa balaang kasulatan. Kay matud pang St. Justin,
silutan ng taong ignorante kay way gibuhat aron makaton. Remember this is true. Delikado ning ignorante, inosente ta ato bangas Ginoo. Mao nang we are reminded at this very hour to study, to listen, to hear. We are reminded to spend time in studying His words like what you are doing right now. Mao na importante. Mao na nindot. Right? Saint Justin, iapil mig ampo nga sama nimo madasig migtuon sa kasulatan o sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Nga mulig-o na nga mong pagtugbaruganan, prinsipyo, labisan ang kamatayon, dili namo kalisangan, kung kinipangayoos panahon tungod alang sa kaymayaan sa Dios. Saint Justin, iapilig ampo kaming na mga suliran, mga problema, mga pagsulay, mga pagantos sa mong gihambin sa among kinabuhi. In Jesus' name, Amen. By the way, if you want to send your prayer request, interactions, clarifications, you can text me 0918-714-8435. By the way, ako masalamatan ang mga tao nga mitabang nato niadtong niaging buwan sa Mayo sa inyong loyalty, fidelity, sa inyong generosity for these works of God in our ministry. Pagpalain ka ng Diyos for doing that. By the way, thank you, Judith Bagat Solon of Anda, for coming. Pagpalain ka ng Diyos. Galos family of Duero, and courtesy of Nainida Escobilia, mga bagong mitabang sa atong ministeryo. O thank you, Dongmins of Tehero, and Taymil Inahan, Agatsupi, again, thank you. Kay sila man usas atong mga kuyog sa atong pribadong pagampo matag simana sa atong prayer mountain. Ibabos mo to, kampo ta, malandong. Then this coming June 11 to 2015, maunang atong retreat sa Oasis of Love, Cebu. Ang binyo ni ini adto sa Ikotik Hotel, Cebu. Maunang if you are interested, katong nagsaad sa kuha, katong na mga sakit, mga problema, mga tunglos pamilya, kini mo'y akong agda ninyo. Tuhoy ninyo, tako kay nakikatabang sa inyong espirituhanong kinabuhi. Labi na ang pagbugto sa tunglo na naglatay sa inyong mga kaugatan, sa inyong mga katigulangan. Try, way nagansi mang Ginoo. Mao ginay akong principle, way nagansi mang Dinios. Way lugi mo gasto for God and for your souls, way nagansi. Mao nang naman ni registration, libre accommodation, venue, tanan ninyong necessities i-provide na kay na may registration. I am calling the attentions of all members of the Oasis of Love here in Bohol. If possible, encourage even one soul to come. Kay tagbuon man mo Cebu niya, ihatod mo. Mao nang I am reminding again this very hour, ayaw sayangin ninyo ang opportunity, ang inyong kinabuhi, inyong limpyuhan. Sus Ginoo, katin mo. Kumplito na kumpisal, na misa obispo, na mga pari daghan. Grabe ang processes na mitabo dito. Daghan kayong mga testimonies, mga talks nga makapadasig sa inyong pagtuo. Lami pagkaon, lami pagkatuganan is of course, daggana ang nakaati ni ini. Nya, even one person, wa ginagbasol, wa nagmahay. Ang uban, musugot mog sa dili, na itagahagna, nga kung mudayon sila karon ikaupat nilang atin. Moto mo, 4 times na mi atin. It's amazing.
Wa ko kay bawog ngano. Pero ingon sila, brother, you know what? Ma-refresh me. Ma-relax me pag adto me. Wow. Mao nang I encourage the public. Umungutan na mo kinsa ning mga babayhay na nga kaupat ng atin, pangutan aron ko ninyo. Ikaupat ug mudayon sila karon. If not mistaken, di matabang. Ngilngig pa ni kumpara nako, kaya ako nakaatin ko kaduha na tuag yun ko. Some retreats to ako kadiyot lang kay igo lang kumuhatag og talk. But not all the times kay depende sa schedules ug arrangement. Mao ni. Then our outreach and feeding program will be resumed this month. So karong katapusan sa buwan kung itugod sa Ginoo, ang atong prospect venue is in Kandihay in courtesy of Boss John Daniel. Mao nang mga benefactors, donors, balik kasad mo sa inyong naandan, sa inyong budget, sa inyong gibuhat para sa mga batang nanginahanglan, our less fortunate brothers and sisters in our society. Usa ka kilo, usa ka buok tinapa, noodle, one noodle, or one noodles, that is a big deal already sa ilang kinabuhi. Kay sekondary ram ng pagkaon, ang atong gitudlo man mao'y pinaka-importante alang kanila. Right? Mao ni ang akong pailumdom ninyo niining adlaw. Prayer warriors, continue praying for our ministry, our benefactors, for our advocacy, to our environment, to our less fortunate brothers and sisters, to our businesses. Kay ako, nakita man ako that I'm surrounded with different concerns atong kinayahan, ongoing pang atong pagpangandam sa ting-uwan, kay naatay itanom, daghan kaayo. I am planning to have a plantation of kape, kanang modern kape, in courtesy of Mayor Ayuban of Alicia and the Department of Agriculture of Alicia. Then we have also our plan nga magplantasyon ta og karnaba. Kanang tulukon bitaw karnaba. Uban pa. Mao ni atong damgos para sa tong kinayahan aron maka-earn ta og another source of income. At the same time makahatag tag ginagmay nga tabang sa mga trabahante sa among dapit sa Alicia. Then we have our concern to the less fortunate. Makatabang ta sa atong social activities, sa atong pagpanghatag. In order that my family ma-feed na to, mo nang we are trying to arrange everything to find ways to earn more sa atong mga ginagmay nga negosyo. Mao nang thank you sa mga nagpatronize. And we have our mission, ining atong ministeryo, matag-adlaw sa mass media. So, mao ni ang kinabuhi dining ubos yung alagad, surrounded by different concerns. Mao nang ang inyong pag-ampo, ang inyong suporta, mao'y labing gikinahanglan aron makapadayon ta. Now, speaking of our gospel for today, guys, gut ni may tungod sa mga saop, tenants, nga nagdumala sa yuta sa usa ka tag-iya. Kining maong yuta nga gitikad sa mga saop referred sa Israel nga gipadad-an og mga sulugoon from the owner of that lot, from the owner of that land, for what aron pagpangita sa bakin sa tag-iya. But unfortunately, they were all killed, assassinated by the tenants of this land, ngano tungod kay dili sila gustong muhatag og bahin sa tag-iya. Di sila gusto nga muhatag og share sa tinuod nga tag-iya sa yuta nga ilang gipakabuhian.
Imagine ninyo how greedy these people sa panahon sa atong Ginoo. Kadi kamo manghatag og bahin ngadto sa tag-iya. Nakapamalandong ko niining ebanghelyo, if this was the Israel in the Old Testament, nagipadad-an sa kanang propeta sa nanglabayng mga kapanahunan, gikan pas atong katigulangan, adag iba ngadto ni Abraham, Noah, ngadto ni Moises, Isaias, Jeremiah, Ezekiel, pagkadaghang mga propeta gipadas Ginoo, pero most of them were killed. Halos tanan nila gipang patay. Unsay tuyo sa mga propeta, mga patriarka sa mga magwawali dito aron sa pagpangita og mga tarong, like what happened, do you remember ni Abraham? Gadiin si Abraham gisugos Ginoo to find good people in Israel. That is written in Genesis chapter 18, if not mistaken. Pero Abraham mo akita itong buutan dito sa Sodoma o Gomora. Maunang atong mahulagway nga mausa di ang gustos Ginoo nga iyang makita dito sa Israel. Kining mga buutang mga tao, because when God instructed Abraham to find good people, Genesis chapter 18, Genesis chapter 19, the story about Sodoma Gomora dito sa Israel, kabalo mo, wa gyud kita sa Abraham buutan. Mao ni tuyos tag iya nga ipaadto ang iyang kayutaan, ang iyang parasan kay papangitaon og bahin. Ang bahin dili nagpasabot nga prutas, ubas, literally, kundili tao nga tarong buutan. Nakapamalandong kundi ini. Nga di lang di ay kwarta, talento, bahandi, nga atong ikahatag balik sa Ginoo as our offering, but even soul. Can you hear me, people? Even soul, kalag. Tao, pwede din natong ihalad ngadto sa Ginoo. Pwede natong i-offer ngadto sa Ginoo. Pwede natong itugyan ngadto sa Ginoo. Sa ato pa, logically speaking, ang Dios wa lang di ay manginahanglan og bahin sa imong talento, sa imong kwarta, bahandi, sa unsay na animo, kundili ang Ginoo di ay maningil siyang bahin kung kinsang tao sa imong kinabuhi, sud sa imong pamilya, sa imong silingan, sa mga tao diha sa katilingban nga imong gipuy-an, nga imong bahin ngadtos Ginoo, imong ika-offer ba? Ika akong anak, Lord, kini ako ning offering nimo. It is not necessarily nga pamadriyon nimo, papareo nimo, mao na ang offering, no. Kundili kining imong anak or membros imong pamilya tungod sa imong pagpaningkamot sa pagatiman kaniya, pagbudlay, pagampo, nahimo ning taong tarong niining kinabuhi. Mao ni ang gustos Ginoo nga makita sa imong kinabuhi nga naa kay ihalad nga tao, meaning tao nga tarong, tao nga buutan, tao nga miila ngadto kaniya. Ug mao ni ang pinaka-powerful, pinaka-the best offering as far as I'm concerned to what I am speaking right now, nga atong ikahalad sa Ginoo ang atong pamilya, ang atong membro sa atong pamilya, ang atong isigkaingon, ang atong silingan, ang atong makaila. Mao ni pinakanindot nga offering nga tungod nimo nahimos lang tinuod nga Kristohanon unya imong gihalad sa Ginoo. Mao ni pangitaos Ginoo during the judgment day. Mayang Ginoo Edsel, haman ang imong offering sa kuha. Mayang ko, Lord, kwarta o. No, that's not what I mean. Lord, yuta o. Ginoo, dili. Abot na ko sa lubilo do, kung tinanong, mangga, no. Ang akong gusto makita, Edsel, imong membros pamilya, imong silingan,
mga tao sa imong palibot, des imong ministry, hamay imong offering na ako na. Meaning, ngitang gilog tarong, asa may tarong ani Edsel. That's what God told to Abraham in Genesis 18 chapter 19. You know what? God instructed Abraham, find good people in Sodom and Gomorrah. But Abraham was frustrated because he did not find any good person. Ug mao ni ang gusto sa Ginoo sa ebanghelyo, nagsugo siya masunugoon pangayog bahin sa Israel. Meaning mangayo siyag taong muila niya buutan. Wa magbinuang sa kinabuhi. Mao ni pangitaos Ginoo sa matag usa kanato. You know what? While going to the church this morning, attended the mass. While driving my motorcycle, you know what? It came to my mind. Mura bitaw ka ng flashlight, may flash akong utok. Nganong nahimugso man ang nagkadiang reliyon, why there is a religion, why our ministry is existed, nganong nabuhi, nganong na tao, kining atong ministeryo, or else nganong na ay dagang reliyon, nakapamalandong ko. Tinuod, idya-idya gitag barugan nagpagtuo, kung magisgot ta og kasiklaseng denominasyon sa kalibutan. Pero ako, nagbarog sa prinsipyo ug pangatarungan. Bisan tuod ang laing pagtuo, lain silag tinuan, lain silag baruganan, as long as ang ilang focus mao ang pag-produce og mga maayong tao sa ilang simbahan, sa ilang reliyon, sa ilang denominasyon, sa ilang sikta. Bisan pagdili sa sama natog pagtuo, ako silang saludaran. Because that is the reason why God allowed different religions to exist on earth in order to produce more good people around us. Imagine na ninyo, unsay dagway sa Pilipinas kung way reliyon. Unsay dagway sa kalibutan kung way reliyon. Religion means religare, our connection to our Almighty God. What will happen to the people? Matarong kaha? Nakay kalinaw? Na kay harmony? The answer is no. Wala. Tungod kay ang mga reliyon, denominasyon, sikta, different ministries nga nabuhi sa kalibutan, including our ministry, gialaw nis Ginoong may mugso for a purpose. Because Proverbs 16:1-4, everything happens, there is a reason behind. And I know nga ang rason nganong dagang ministeryo, dagang denominasyon, nahimugso sa kalibutan, ang focus ni ana magproduce og mga taong tarong. Kay ang pangitaos Ginoo, taong tarong niining iyang parasan nga kalibutan. Sa padiris Katoliko, mangitang Ginoo og tinuod nga tarong. Not only bearing the name of what they called Catholics, kundili tinuod yun nga iyas Ginoo. Ang Ginoo moadto pod sa laing pagtuo, mangita sa ditong tinuod nga matarong. Ang Ginoo moduol sa tong pamilya, kay parasan na tong pamilya hulmahan, mangita sa nagtarong. Ang unang paninglan ginikanan kun ang iyang mga membros pamilya tarong. Sa ato pa ang Ginoo di ay mangita og mga tarong niining kalibutana. That's what our gospel is reminding us, na nagsugo siyag mga sulugoon, mga mensahero, ngadto sa iyang yuta nga mawang Israel, aron pagpangita og bahin, meaning buotan nga mga tao, matarong nga mga tao, munig gustos Ginoo nga iyang i-produce niining kalibutana, mga matarong. Gusto siya nga maunay mahimugso, gusto siya maunay magari, gusto siya maunay mudagan, gusto siya maunay mulipang. Ang mga matarong, o na ang mensahe sa ebanghelyo karon way lain. Ang Dios nagpainumdum sa matag usa kanato nga maningkamot ta nga ngatong isig kaingon mahimong matarong, magmultiply ta ba? This is what they call law of duplication. Mura bag Yahweh can be duplicated aron daghan ka og Yahweh just in case mawa.
This is what they call law of duplication. If ever you are good right now, if you have great faith to Him, God wants you to be duplicated. God wants like you, the same like you. Gustong Ginoo og sama nimo. Mao nay iyang gustong offering nga iyang pangayoon sa matag usa kanato. Ang atong naunang offering kwarta raman. Ang atong naunang offering bugas man, kumay, abot. Okay, there's no problem. Okay na. Pero napag pinaka nindot nga offering, not only our individual life, ang atong isigkaingon, ato nang i-offer. Lord, kini, imo na ni. Kay, buotan ni. Imo na Lord, bantayin ni. Mao ni ang nindot. Kung sa atong pagpuyo ng kalibutan na, pagpaninglan tagbahin, may nalang na usa ka buok atong itunog sa Ginoo, Lord, kining kalaga, Lord, kining tawanan, Lord, imo na ni. Buotan ni. Right? Unang dakong hagit ron, nabagatay ka-offer nga usa ka buok. Ato ba nga sa Ginoo as our offering to Him, nga buutang tao tungod sa imong pagatiman, pagpangga, pagfeed, sa imong pagpakaon sa iyang espirituanong kinabuhi, paggiya, pagamuma. Amumahi ng inyong isugdag amuma nga tao. Kay mangayong ginugbahin nimong tao, na ka ikapresentar sa adlaw sa paghukom. Now, another point of the gospel, bisag kinsay gisugo, gipamatay, kay di sila ganahan muhatag og bahis tag iya. Daga nato ingani. Way utang kabutos tag iya. Watay utang kabuton sa mga taong naghatag og pabor sa tuwa. I heard a certain sharing of a certain woman sa pag-asinso nila, ilang maigsuon, dangop sa ila, makanon, providan, mangayog kwarta, tagaan. Apan sa diyang may asinso na pod ang iyang maigsuon, mga anak, mga pumangkon, sa iyang mga igsuon, wa na kaila, di na managad, di na mohapit. Ang concern lang sa maong babaeng misyar sa kuwa, wa man sila mangayo og bahin or bayad sa ilang pagatiman kanila kaniadto. Ang concern nila unta, supposedly mohapit aron motimbaya, di mausob. Bisa na lang muhay, motimbaya, okay ra sila. Bisag wa itunol, ay wa man sila magpabayad. Pero, ang ilang gikatingad-an sa pag-asinso na sa mga anak sa iyang maigsuon, di na paduol sa ila. Dakog likay, di na musulod, di na mutamak. Mo na nakapamalandong siya nga kining mga pamangkuna, kining mga igsuuna, mga ingratog ingrata. Sa ilang kabuutan, silang pabor, silang kaayo, wala sila panumbalinga. Kasuway na mo, nga naghimo mong maayo sa inyong isikaingon, sa inyong membros pamilya, sa inyong isika tao, sa katilingban yung gipuyan, despite of your goodness, but you know what? They are ungrateful sa unsay maayo nga imong gibuhat ngadto kanila. Ungrateful. Na mga anak, ungrateful. Way utang kabubuton, ingratitude sa ilang ginikanan, nga taliwas pagpadako, pagpangga, pagpakaon, pagamuma, tubag-tubagon lang ginikanas mga anak, mga ingratog, ingrata, puning mga bata. Di ra balalim magpadako, ako ka-experience ko sa kong anak si Tia. 4 years old, pero di lalim. Gasto kaayo og emosyon, kasing-kasing. Labilag na ibation imong anak, sus, marusip, di lalim. Pero na mga anak nga wa magtanaw sa kabuutan sa ilang ginikanan. Ang ilang gitanaw, ang ilang amahan nga naay apan. Ang inahan nga ni apan.
Asa ka kita ginikanan perfect? Wala, mga kabataan. You cannot find a certain perfect appearance. Wala, nagiapan ng ginikanan. Ang concept nako matod sa Sirach chapter 3, 1 to 16, na kung bisan pat yung anak sa ginikanan, di paigo na. Pero di na mayo. Sana, murder na, homicide, parricide, o rather, kabalo mo, mother people, ang pagrespetos mga anak sa ginikanan, usa kamatang sa pagpakita og utang kabubuton. Apan ay mga anak nga way utang kabutos ginikanan, nakwartaan na asinso na trabaho, sikasikaan na lang ang ginikanan. Unya, wa niya suduunga, kiunsa sa pagpadako, pagamuma, pagbuhi sa taas ka panahon, gikan pastihan hangtod sa bata pa siya. Na mga anak nga ang bidyarang kinaiyas ginikanan mo igitanaw. Ako, what do you think of my parents? Are they perfect? No. Ako amahan, isog. Nasa mga apan, pero wa na ako natanawa. Kaya di man ko kitag perfect nga amahan. Ako naningkamot ko nga unta bisan gamay. Nearer to perfection ako mahimo ngadto sa akong anak na si Tia. Pangarap lang yan. Pero kabalo mo mga kabataan, mga anak, di mo kitag perfect nga ginikanan. Mao nang ayaw tanawa ang ilang weaknesses, tanawa ang ilang strengths, ang ilang pagpadako para mulutaw ng inyong pagkamapasalamaton nga pagkaanak. Kaya daga nato ingrata ta. Like on our gospel, you know what? Mga ingrata tong mga saop. O mamahis tag-iya. Daga nato ingana, ingrata nga anak. Napoy mga asawa nga gisagiun sa panggas bana, ingrata. Di ka mo pasalamat sa bana. Ang tanawos bana, ang apanra, balik-balikon, ang weaknesses. Wa sa kita sa strength sa ang bana. Napoy mga bana nga ingrato. Ang apandas asawag sipyat, may pirbing ipon, may pirmi bantayan. Og napan sa listahan, dagbulpin, isuwat, kada sipyat. Waya tanawa ang kabuutan sa asawa, ang strength sa asawa. Mo problema sa mga bana. Kaya ang sipyat sa asawa mo rin bantayan. Wa kapasalamat sa strength sa iyang asawa. Diba? Tinuod labing tinuora. Naigso nga to sa igso, way mga utang kabubuton. Silingan nga to silingan, way utang kabubuton. Daga nato nining kalibutana na nakapakita ta sometimes wa tay utang kabubuton. Usay bisan ako, maigo gali ko aning maong kamaturana. Ngano, tungod kay usahay, makalimot ko pagpasalamat sa mga tao nga nakatabang nako kaniadtog karon. Usahay malimot ko sa pagpadangat sa akong pangamustag pagtimbaya ngadto kanila. You know what, mother people of God, ang ako balang nining buntaga gipinumdumantang haunta mahimutang grateful kang bisan kinsang mga tao sa atong palibot. Sa ilang kaayos ng smile, sa ilang maayong gawi ug batasan nga ilang gipakita sa matag usa kanato. Diha unta ta mahimong mapasalamaton. Ang ilang presensya sa atong kinabuhi ato tang ma-value. Nga tungod di ana kamao ta magpasalamat kanila. Ug labaw sa tanan. Sa paghatag sa Ginoo kay gayunan sa tao nga may mugso. Sa paghatag sa kagayunan sa Ginoo sa tao aron makakaon, mabuhi, makaginhawa, makatilaw unsa kadindot ang kalibutan nga atong gipuy-an. Kamaon ta magpasalamat ngadto sa Ginoo. Listen to this. In Luke chapter 17, 10 lepers were cured, were healed by our Lord Jesus Christ. But only one came back. Jesus asked, hain ang siyam. Wa mo balik. Only one. Ang usa mi balik pagpasalamat. Kabalo mo, ang pinaka-the best nga pagpakita sa atong gratefulness sa Ginoo, sa atong gratitude ngadto sa Ginoo, ang pag-uli sa atong kinabuhi ngadto kaniya, ang atong pagserbisyo ngadto kaniya,
ang atong paghalad sa tong tibuok ka kinabuhi ngadto kaniya. This is the logic. How can you give a certain person as your offering? How can you give this person to God as your offering if ever ikaw mismo wa pa kamutugyan sa imong kaugalingon? That is illogical. Mo gingon sa Luke 6:39, no blind can carry another blind. Why buta mo aga kung laing buta? In order that you can produce another like you, the same like you, i-offer unas Ginoo ang imong kinabuhi. Isip imong pagpasalamat. Gagitagaan kagayunan ni ining kinabuhi ang may mugso makatilaw sa kalibutan nga atong gipuy-an. Ang akong dakong pangutana, mapasalamaton batas mga tao mihatag tug pabor? Mapasalamaton batas mga taong mitabang sa tua? Mga taong nag-inspire sa tua, nagdasig sa tua. Labaw sa tanan nagpasalamat batas Ginoo nga naghatag natong kinabuhi, naghatag kay giunan aron makatilaw ta sa kalibutan nga atong gipuy-an ni ining kutloa. Kabalo ko dagan kay kog pasalamatan nga mga tao sa atong katilingban. Tungod sa ilang pagpangga, pagsuporta financially, it's amazing. Dili tiaw-tiaw. We are existing already for 7 years this coming August 31 in media ministry. Karong August 31, mao man ay first day sa akong pagtungtong sa radio way back 2008. Ikapito ka tuig na. Wa ko biyai sa pipila ka mga tao sa tong palibot. Niya, ang katingad-an kay nagdaggan sila tabang, nagdaggan sila. Na mga tao may tabang na to sa pag-ampo, financial, isuot na to, transportation, pagkaon. Kabalo mo ang akong pagpasalamat ninyo kung wa man ko kapasalamat ninyo personally. Because some of my supporters are not familiar with me because even once wa may magkita ana. Ang uban, wa ko kaila, wa ko kita. Wa pa nako may mamat, but they are helping me silently, or else they are helping me. Gipaagis lang tao. Kabalo mo ang akong mga pag-ampo ug kining akong gibuhat nga pagwali matag adlaw, mao ni akong pagpasalamat sa inyong kaayo. Pagpasalamat sa inyong kabuutan. Pagpasalamat sa inyong makanunayon nga pagtabang kay ako namasin nga sa akong gibuhat matag adlaw nga pagpanudlo, pagsangyaw, maluwas mo, ma-enlighten mo, madasig mo, makabaton mong paglaom sa inyong tastag sa kakinabuhi. Mao na, hopefully nasabta ninyo nga kining akong pagpaningkamot para sa inyong kaluwasan. Mao ni ang gratefulness nga gusto nakong ipakita. My gratitude to all of you people wherever you are, whoever you are, kailan akong wala. Inyong taning ma-value. Kay mao ni akong paagis pagpasalamat ninyo, paglipay ninyo everyday. Pinaagis mga mensahe nga makapalangit sa atong dastag sa ka mga kalag. Ang concept sa ebanghelyo way lain. Di batahakog atubangan sa Dios ug sa atong isikaingon. Kamao bata mo hatag og bahin ngadto sa tag-iya sa mga butang nga atong gipaymuslan, sa mga butang nga atong gigamit. Because all of us are only stewards. Pulos lamang kita pinyalan. 1 Timothy chapter 6 verse 7 itong pagkaymugso watay dala. Likewise, sa atong pagbalik, watay dala. Mao nang dapat di ay atong hinumduman. Nakitang tanan, pulos lamang mga pinyalan. Dili ato ang unsay ni akanato. All these things are borrowed from God only. Hinugman ragikas Ginoo. Nan kinugman atong iuli. Kay kinigitugyan sa ato isip tagdumala ta, dapat atong tagaagbahin ang tag-iya. May question to Lupio. Sa mensahe nga inyong nadungog matag adlaw, nga kabaw ko nakapatubo sa inyong pagtuo o sa inyong espirituhanong panginanglan,
unsa may inyong gipakitas Ginoo nga inyong gratitude or gratefulness. Are you serving Him? Are you sharing to Him? All of you who are my benefactors, donors, supporters of this ministry, that's right. You have done the right thing sa inyong kinabuhi. Kay kanang inyong pagtabang nining atong programa, that is your gratitude. That is in theology. Ang atong pag-offer sa simbahan, supposedly the reason is not because you want more, but because of your gratitude tungod sa inyong pagpasalamat. You got me? Ang atong pag-offer, anything that we have, you know what? Pagpasalamat unta ang reason, deepest reason why we are doing this, why we offer this, why we give this to God. Gratitude unta ang nagtukmod na to. Dili kay muhatag ka aron managhan pag imong gihatag. No. That is human views. Mihatag ta kay ato ng pagpasalamat sa tag-iya. Manang kamong mga benefactors, keep it up. Kay kamo nagsugod na mo sa unsay gusto sa Ginoo. Nga mao ang inyong pagkamapasalamaton, inyo lang gipaagi nining atong ministeryo aron ang ebanghelyo may mantala locally and satellite. So dayon tomorrow, I will be broadcasting in worldwide gospel presentation in our CCTN ministry. Tonight and tomorrow. Mao nay pinaka nindot nga nahitabo. Ngano nahitabo dit tungod nis mga taong kamao magpasalamat sa Ginoo ilang gipaagi ni ining maong ministeryo. Now, another point of the gospel, bisan daghang gipada ang Ginoo gipangpatay, pero ma-imagine ninyo, wa man sa mag-iskot diri pila ka buok, 5, 3, 4 na po ang akong gitan-aw diri, probably because it took thousands of years before the birth of our Savior Jesus Christ. Pila ka libong katuigang milabay, akong ingnon libo-libo sad ang mga propetang ipangpatay sa daang tugon na mentions Biblia wala. Mga preachers, mga nagwali sa daang panahon before our Almighty God sent His begotten Son. John 3:16. Libo-libo ka mga magwali, libo-libo ka mga propita, libo-libo ka mga magsasangyaw, gipang patay, gipang pakaos leon, gibutang sa Coliseum, gipakaos tigre, gipaaway, gipang buak ang ulo, sus, pagkaluoy sa ato mga katigulangan. Pero kabalo mo, bisan pagpila ka libo ang nangamatay, ang Ginoo wala hugti og mga gipadala. It's amazing. Wa hugti siyag mga mensahero. Wa sa hugtig mga tao nga iyang gipadala aron didto magwali bisan kay bao ang Dios nga kadtong iyang ipadala pang putlag liog pang patyon. Unsa indikasyon niini, my dear people of God? Ang indikasyon niini nga ang Ginoo is not tired. Ang Dios wala kapuya sa pagpadala og mga mensahero, meaning ang Dios wala kapuya siyang buhat sa pagpangluwas sa mga tao kaniadto, wa sa kapuya. Not like us, dali kayong maluyag kapuyon na kay suguon moadto silingan, mangayog pabor balibaran, di nagig ka mobalik pa, magdumot pa niya bantay ni ako, impas ka. Kabantay mo once balibaran mo kas amo, quit na ta mo, give up ta. Ang Ginoo kabalo mo, wag gitan mo give up. Pila ka libong propeta magwali ang iyang gipadala didto sa Israel, gipangpatay ra. Simbolo ning ebanghelyo, simbolik ni, pero the truth, the fact, daghan kaayong mga magwali, propeta patriarkas gipangpatay. Pero ang ginawa kapuya sa pagpadala og mga mensahero aron sila makaamgo, aron sila makaluwas, mao ni tinuod ang ginawa kapuyan nimo. Wa kapuyang Ginoo nimo, nako nimo, wa sa kapuya. Wa sa kapuyag paabot nimo, wa sa kapuyag pasaylo nimo, bisag daghan kag sala, linda kag shabu, illegal drugs, illegal businesses, pagpanglupig, pagpangilad, sobrang patanto, bisag unsa kag sala gibuhat, ang ginawa kapuyas pagpasaylo nimo. Can you hear me? Is this clear? Tinaw ba ni? This is true. God is not tired in waiting. God is not tired in forgiving you. God is not tired in loving you. God is not tired in sending preachers, evangelists
to preach His good news for you. Muna ako nakapamalandong, Limchua is very old, Sok Fernandez is very old, and many more preachers in Cebu City ako nang kay bagatid to. Some of them, mga idara na, tiguang na. When I was young, kaila mo Ben Garcia, tiguang na si Ben Garcia. May bulong ta. Tinood. Kini mga nag-una itong mga magwali, gamay pa ko when I was 15, kaila ako ni mga tawhan, nagikag Cebu. Pero kabalo mo sa tabo. Recently, kini mga nailahan ako, sige mig tagbo-tagbo, atubang, sige mig communicate, kini mga veteranong mga magwali ba? Mga tiguang. Kung nakapamalandong ko, grabe gining Ginoo. Tinuod ang mga tiguang, mga wa, like Bilarde, tiguang na. Pero na may Bosansis na imugso sa Manila, Batanon. Sa atong Visayas and Mindanao, di aman may mga Batanon na imugso. Kini usa ka imahin nga ang Ginoo dili kapuyon pagpadala og mga mensahero. May bulong ta na mga pari mo retired like Nyor Ore Hubak. Naman po yung mga bagong ordinahanon. Akong schoolmate seminaryo manggali, Reverend Cortez, ordinahanon na. So ato makita, my dear people, nga ang Ginoo dili kapuyon sa pagpadag, mga pari, mga madre, mga magsasangyaw, kaya ang Ginoo dili nagi kapuyon. Kung gikapuy na kas imong naong, wa kapuy ang Ginoo sa imong naong. Kung gikapuy na kas kalibutan, ang ginawa kapuyan nimo pagpapuyos kalibutan. You got me? Is this clear? Because God is not tired actually in loving you. In loving me. Kita ray kapuyon sa atong pagigugma, pagmahal, pag-alagad sa Ginoo. Pero ang ginawa kapuya sa iyang pagmahal, pagpangga, pagbidlisiw sa iyang grasya, diha kanimo, bisan pa sa atong pagkamakasasala. Believe on this. This is true sa Tilihuya. My dear people of God, God is not tired in loving you. Wa sa kapuya sa pagigugma nimo, wa sa kapuya sa pagpaabot nimo, wa sa kapuya sa pagsabot nimo, wa sa kapuya sa pagtan-aw kapila ka napukan ang gipaabot sa Ginoo nga mo balik mo bangon ka ni ining taknaa, ni ining gutlua sa imong pagkapukan. Liman mo ang Ginoo at daen iyang anak gipada. Sus, pagkabuotas amahan. Kay bawsang ilansang patyo ni iyang gipada. Usa ni ka indikasyon nga ang pinaka-presyo sa kasing-kasing sa Dios, kaya niyang itugyan aron ka lang maluwas. In other words, himuon ang tanas Ginoo aron ka lang maluwas. Himo ng tanas Ginoo aron ka lang dili mawa sa iyang makamot. Himo ng tanas Ginoo aron ka lang dili masugba sa kalayong nagdilaab. Kay Ezekiel 18:23, sakitan ng Dios sa kamatayon sa usa ka tawo nga makasasa. Mo nang Ginoo kanunay nga nagpangga, nagpabati siyang gugma, nagpabati siyang pasaylo, nagpabati siyang presensya bisan pa sa atong mga kahuyangan sa kinabuhi. Believe me, this is true. God is not tired in forgiving you. God is not tired in loving you. Mao pa ni prinsipyo nako nga dili unta ko kapuyon, and I'm practicing it every day, nga di ko kapuyog wali. Di ko kapuyon sa pagtudlo, di ko kapuyon sa pagsangyaw, di ko kapuyon sa pagpaambit. Ngano? Kay mo ni gustos Ginoo nga iyang ipabuhat sa matag usa kanato, di ta kapuyon sa unsay maayo nga atong gipanghimo. Unsay maayo imong gihimo? Ayaw kapoy diha. Ngako lang manginaot ko kapuyon mo gihimog sala. Dili unta mo kapuyon og himo og maayo. Kung gikapoy ka na sa imong kinabuhi, my dear people of God, believe on this. Ang ginawa kapuya sa iyang pagpaabot nimo nga mobalik ka ngadto sa iyang kasing-kasing. Salamat sa atong mga benefactors, sponsors. Pagpalain ka ng Diyos for your daily supports. Kung di mo nato mabasa every and then ang atong mga benefactors ay as apology. Tayli mo na waryo. As the song atong i-offer Digiton, salamat sa iyo, pasalamat atong Ginoo. Akong kuyog diri si